Hello everyone, magandang buhay po sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to draw quadrilateral given the angle measure. So, how to draw a quadrilateral just like this one if the measurement of the angles are given. So, ituturo ko po yan sa inyo step by step. Okay, so let's start. Draw a quadrilateral with angle measures 80 degrees, 90 degrees, 90 degrees, and 100 degrees. So take note that a quadrilateral contains four angles. So apat po na angles yung given ditong measure. So how to draw this quadrilateral? So first, we're going to use a straight edge or your ruler and then draw a line. So, kahit gaano po yan kahaba, kung gaano po kalaki yung gusto nyo, di ganoon din po kahaba. Ito na po yung one side ng ating quadrilateral. Ano po? So, wala pong given na sukat o yung haba. So, kahit gaano po kahaba yan. Okay, so after po natin ma-draw itong line natin, ang next step po natin ay magdo-draw na po tayo ng angle. Gagawa po ulit tayo ng isa pang side ng quadrilateral. So, mamimili po tayo sa angles, 80, 90, 90, 100. So, pwede pong 80, pwede po yung 90 na unahin na i-draw po. Ano po? So, sa akin, ang una pong i-draw dito ay itong 90 or 90 degrees. So, paano po i-draw yung 90 degrees? Okay? So, gamit po tayo ng ating protractor. Ilagay po natin doon sa may line, 0 po dapat. Ito po yung 10, 20, 30, pag ganun po yan. Okay? So, kapag ganun po naman po yung count natin, 10, 20, 30. So, ito po yung susundan natin sa baba kasi andito po yung 10. Kasi ito po yung side ng ating quadrilateral. So, yung pinakang gitna po, ilagay po natin sa dulo ng ating line. Okay? And then, hanapin po natin yung 90 degrees. Mula po dito, 10, 20, 30, 70, 80, 90. Yung 90 po, kalahati po ng ating protractor. So, maglagay po tayo ng guhit dito using your pencil. Magmamark po tayo. Okay? Then, gamit po tayo ng ating ruler at dito po sa dulo, kasi ito po yung point natin at yung ating point dito or mark dito, draw po tayo ng line. Okay? So, yan. Okay, so after po natin ma-draw yung ating second line, itong angle po na na-form dito, ito na po yung na-draw natin na 90 degrees. Okay, so lagyan po natin ng measurement. So, pwede pong 90 na number dito or pwede pong in symbol na box. That means ito po ay 90 degrees. So, ang next po natin dito ay mag-draw po tayo ng another angle dito po sa another side naman po. Okay, endpoint ng ating line dito. So, ang draw ko po ulit dito ay yung 90 degrees na isa pang 90 degrees. Okay? So, again, the same process, lagay po natin yung ating protractor dito sa endpoint. Okay? So, be sure again na yung gitna po ng ating protractor ay nasa dulo at yung line po dito ay nakatapat po dito sa ating side ng ating quadrilateral na i-draw. Okay? Hanapin po ulit natin yung 90. Ito po yung 90. Magmamark po tayo ulit dito using your pencil. Okay? Then next, mag-draw po tayo ng line using your ruler. So, be sure again na nasa endpoint po yung ating ruler. And then, yung mark po. Okay? So, draw po tayo ng line dito. Yan. Ang next po natin dyan, ito pong na-form po natin dito ay yung 90 degrees. Okay? So, lagay po ulit natin ng box. Yan. So, this is 90 degrees. So, dalawa na po yung angle na na-form natin. Meron pa po natitirang dalawa, 80 and 100 degrees. So, ito pong 80 ang idodraw ko po dito. Dito ko po idodraw sa side na ito. Okay? So, paano po kaya idodraw yung 80 na yan? So, gamit po yung ating protractor. Since ito po yung ating line, then pag ganun po yung form ng ating protractor. Okay? Then, ito po yung endpoint ng line. Dito po natin ilalagay ulit yung gitna ng ating protractor. Since 80 po degrees, so mula po dito, kasi ito yung line, mula po dito, hanapin po natin yung 80. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So ito po yung 80. Ito po kasi yung ipo-form natin na angle na 80. So ito po yung 80. Dito, magma-mark po tayo dito. Okay? So, mark po tayo. Okay. Then, after po tayo, okay, so after pong mag-mark, then draw po tayo ng line using your ruler. So again, dapat nasa endpoint at nasa mark po yung ruler natin. Okay? So draw po tayo ng line dito hanggang dito po sa ating line sa kabila. Okay?
Yung na-draw natin na angle na ito na po yung 80 degrees. So, ilagay po natin itong 80 degrees. So, dito po yan. Okay? Okay, and then meron po tayong natitirang angle dito. So, ang measurement na pong ng angle na ito na po yung pang-apat na angle po dito. So, yan po ay 100 degrees. So, lagay po natin diyan 100 degrees. And then, i-remove lang po natin yung part na ito na line. Okay, so meron ka na po yan quadrilateral. So, ito po ay 90, 90, 80, 100. Or pwede pong paganyan para masundan po natin yung angle, 80, 100, 80, 90, 90, 100. Ito na po yan lahat. Okay? Okay, so after po ninyong ma-draw yung inyong quadrilateral, pwede pong pangalanan para mas maganda. So, lagay po tayo ng letters dito sa ating corner to name this quadrilateral. So, any letters po sa ating alphabet at gagamit po tayo ng capital letters. Okay? So, ang ginamit ko po dito ay A, B, C, D. So, this quadrilateral is quadrilateral A, B, C, D. So, pwede po ninyong i-form na kagaya po nito. So, hindi lang po ganito yung form niya, pwede pong ipaikot yan. Ano po? Okay? So, that is how to draw quadrilateral given the different angles. Okay, so let's have another example to master the lesson. Draw quadrilateral with angle measures 70 degrees, 80 degrees, 100 degrees, and 110 degrees. Okay? So first, we are going to draw a line using your ruler. Okay? So draw a line. So kahit na gaano kahaba. Okay? So after drawing a line, we're going to draw the first angle 70 degrees. So ang pag-draw ng angle, pwede nang pag ganun. Okay? So unahin natin yung 70 degrees. Gamit po tayo ng ating protractor. Lagay po natin sa endpoint ng line. Okay? At be sure po na naka-zero po. Okay? Sa protractor dito. Okay? So hanapin po natin yung 70 degrees. Nandito po yung line sa right. Then dito po tayo sa right mag-uumpisa magbilang. So 70 degrees. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ito po yung 70. Imamark po natin dito. Okay? So magmamark po tayo using your pencil. Okay, so after po mag-mark, use a ruler again to connect the mark and then the end point of the line. So draw a line here. So kahit gaano po kahaba, okay lang po yan. Okay? Okay, so yung na-draw po natin o na-form po na angle po dito, ito na po yung 70 degrees na first angle na din-draw natin. Okay, so i-label po natin 70 degrees. Okay, next, i-draw po natin itong 80 degrees next angle. So saan po natin i-draw? So pwede po dito, sa side na ito, pwede rin po dito. So yung 80 degrees dito ko po i-draw sa endpoint sa kabila dito. Okay, use your protractor again. Okay, point out po natin sa endpoint ng line. Okay, yung gitna po ng protractor. Be sure again na 0 po ito. So, hanapin po natin yung 80 degrees. Since nandito po yung line, at ito po yung endpoint, dito po tayo mag-start magbilang. Okay, 80 degrees. Ito po yung start po natin. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So, ito po yung 80 degrees. Maglagay po tayo ng mark dito using your pencil. Okay, so after po natin ma-mark, draw po tayo ng line connecting the endpoint and then the mark here. Okay, using your pencil. Okay, draw po tayo ng line. Okay, so yung na-form po natin na angle dito, ito na po yung 80 degrees. So, ito na po 80 degrees. Okay, next po, na angle na i-draw po natin, ito pong 100 degrees. Okay, so yung 100 degrees, pwede pong i-draw dito or pwede po sa kabila. So, dito po i-draw using this endpoint. Okay, using our protractor. Again, yung protractor natin, lagay po natin sa endpoint. At yung zero natin ay nakaline sa side. Okay? Sa line na ito ng ating quadrilateral na pinoform. Okay? So, ito po yung endpoint niya. Since nandito po yung side or line na pagdodrawhan natin, yung 100 na degree na yan, ay dito po natin i-start magbilang. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Okay, 100 lang pala. Dito po yung 100. So, dito po yan. Okay, maglagay po tayo ng mark. Okay. Okay, so after mo mag-mark, use again your ruler. So, dito po tayo nag-start kanina, yung ating gitna ng protractor natin. Dito po natin lalagay yung ating ruler. Okay, at ito po yung mark natin. So, draw tayo ng line dito. Yan. Okay, so after po ma-draw yung line,
Yung angle po na ito ay 100, so dito po natin lalagay. Dito po natin na-form yung 100, okay? At yung natitira pa pong 110 degrees, ito na po yung angle na na-form po dito. So lagay po natin, label natin 110 degrees. And then, tanggal na po natin yung extend na line po dito. Okay, we can remove that one. Okay? Salamat sa pod kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang dito sa aking channel. So marami pa po akong i-upload na different mathematics lessons ng Matatag Curriculum.